siya ibigyan ng kalakasan. At ito'y nabibigyan siya ng trabaho ng Lord. Amen. Sa ministry at sa gawain ng Panginoon. Sa magtatag, magpapagod natin, sa trabaho, sa studyoan. So, we enjoyed the fellowship kahapon, mga kapatid, mga bata, mga kabataan, nag-enjoy. At nakikita ko na ang mga people na nag-enjoy kahapon. Ako rin, nagmamasin, natutuwa rin ako ng pastor. Bilang isang pastor ninyo ay natutuwa ako sa kalagayan ng pangyayari kahapon na mga young people natin ay nag-enjoy naman doon sa fellowship. Kami kahapon, kaya tayo yung ministers meeting. Alam mo naman, pag ministers meeting, may mga iba-iba rin ang ugali ng mga apostol, mga kapatid. Iba-iba rin ang ugali ng mga pastor. Amen. Amen? Pero yun ang lagi ko, kaya yung awit kanina, gusto ko lagi pinag-praise the Lord, Lord, bigyan mo ako talaga ng isa a servant. A heart of a servant. Kasi, ang preaching ng prophet, ang sabi niya talaga, sabi ni Brother Branham, do not bring your denomination inside the message. Amen. Because denomination is a system of men. So do not bring your system. Kaya lang, mga kapatid, nakikita natin, at sabi nga ni Brother Branham, sabi niya, that there comes a time, that meron siya binanggit, may mga tao, some people entering into my message and they are forming a denomination. So, sa akin, pinagpisahan kahapon, nagkausap na lang, sabi ko, sa church, lagi kong sinasabi sa kanila, huwag na huwag ninyong baguhin ang bawat turok na tinuturo ko sa inyo. Mag-stay kayo doon. Dahil pag binago ninyo at wala na ako, at binago ninyo, babangon at pumuturin ko kayo. Sabi ni Pastor Jess, ako rin, pagpapaluin ko kayo. Kakalampagin namin kayo. Dahil ang pundasyon ito ay aming pinaghirapan. Amen. So, stay to the Word. Sabi ng Brother Branham, go back to the thus saith the Lord and stay, thus saith the Lord, go back to the Word. Balikan natin ang salita. Kaya kahapon, nagkakaroon kami ng kunting balitaktaran doon sa isang tao na nagsasalita, mga kapatid, na wala naman. Wala siya sa, walang supporting word. Sabi ko, bumalik ka sa word, Brad. Huwag kang gumawa ng kwento na hindi po pwede natin panghawakan. Go back to the word. Gusto niyang ipalabas talaga yung katwiran niya. Sabi ko, walang katwiran na pwedeng dumaig sa katwiran ng Diyos. Binigyan ka ng salita, binigyan ka ng mensahe, stay ka doon. Huwag kang gumawa ng kwento. Can you say amen? Amen. Kasi madaling gumawa ng kwento, mga kapatid. Amen. Tama? Oh. Pero ang ating kwento ay kwento ni Jesus Christ. Amen. So, salamat sa Lord, mga kapatid. Narinig natin ang mga patuturo ng mga young people. Then, kanina ko lang pala nalaman na presidente pala ng kanilang klase sister Pepe. So, Magandang influence. gamitin mo yun, anak. Lalo ngayon, narinig ka na ng mensahe. Gamitin mo yung mga mensahe na rin mo dito. I-apply mo doon sa class mo. At hindi lang yan ang aabutin mo. Stay to the Word. Gagawin kang ulo ng Panginoon. Ngayon, ginagamit ka, nandito ka. Lahat ng narinig mo dito, gamitin mo, i-apply mo doon. Maybe the cell groupings. Sabihin niyo yung mga narinig mo dito. Mga kapatid, itong third coming believers na young generation, iba ang gagawin ng Diyos dito. Sinabi na ng propeta yan. Iba ang gagawin. So, sinigigyan na kayo rito. Una, practice kayo ng kanta. Yung mga pumunta sila sa Sister Noriko dito, mga practice kanta, dahil sumunod sila sa Sister Pepe. Una, sinasabayan ko kayo dahil sa mga kanta ninyo. Tinuruan ko kayo, pero merong purpose ang Lord dito sa puso ko. Amen. Nagbibigyan ko kayo ng mga nasalita ng mensahe. Ngayon, nandito kayo, mga kapatid. So, let us pray for that, na may mga young people pang madadagdag. Amen. Kasi yung ibang mga young people natin ay papunta na talaga doon sa pag-aasawa. Ang kanilang mga edad ay papunta na doon sa ganung katayuan.
Kahapon lang, medyo nabalitaan ako mga kapatid na tinawag yung LCF ng CAP, merong hindi tumayo. Hindi na siya LCF ng Hindi CAP. kasi daw siya LCF ng CAP. So, LCF, patasan na siya. So, okay lang yan mga kapatid. So, LCF, patasan na siya. So, kung makatulong man siya sa ministry, pag-pray natin. Amen. Pero hindi naman natin yung sinasara lahat. Katulad ng yung sayang people na kausap ko kahapon, hinarap ko talaga. Panangako sa akin, darating, nahanap ko, wala. Pauwi na siya, hinarap ko sa kasama. Saan ka pupunta? Uwi na ako, pastor. Nagagawin pa ako. Naghanap ka ng dahilan, ano? Nagkausap nga muna tayo. Sa kami. Kawatin ka bukas, ha? Sige, pastor. Wala. Ang para sa akin, pag nagkita tayo. So, salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. So, let us go to the Word of God. Meron mga announcement muna after the message. But, let us focus our mind to the message of God. So, yung mga bata, kung meron man silang klase doon sa kwarto, Wala. mamaya-maya na. Okay, sige. So, Maganda yun. focus natin yung Dito kayo dito. Hindi na kumuha lang ako ng sound point dito mga bago ako magbasa ng salita. At may mga tanong akong bibitawan na sino mang mayang people na nandun sa fellowship kahapon na makasagot mga kapatid. Meron ako Amen. gift sa inyo. Amen. Huwag po yung mga mature na. Diba? Hindi ko bawal na sumagot. Talagang ka ubi bawal na sumagot. Alright. Kung nakinig kayo sa preaching ni Pastor Win Bisita kahapon, masasagot ninyo ang mga sasabihin at itatanong ko. Alright? Pero hindi po tayo nakapokus dito. Gusto ko lang mayroon nyo. Maging tayo na dito mga kapatid. Mga kapatid, yung binanggit po kasi na diamond. At alam naman natin ang diamond na siyang pinakamahal na bato. Mga kapatid, Amen. sa buong mundo. Alright? Mas mahal pa ito sa ginto. Amen. Anong katayuan, ano ang kanyang likas, o ano ang kanyang halaga, o ano ang kanyang attributes, yan isang bagay na gusto kong sagot ninyo at marinig ng lahat. Now, how many colors are they in the diamond? How? How? Yung mga young people na nandun kahapon, sagutin ninyo ako, taas yung kamay nyo. Ilan ang colors? Pag kuminang na ang isang diamond, ilan ang color niya? Hill. Ilan? 7. Very good. So, merong 7 kulay siya. And it is represent about the rainbow. And you know what is the rainbow? It is a covenant of God to the human race. Amen. Okay, mababasa natin sa Book of Genesis na nangako ang Panginoon na hindi ko na sisirain at wawasakin ang mundo sa pamamagitan ng tubig, and that is my covenant to you, Noah. So, after Noah ay nagkaroon ng covenant ang Diyos. And then, ano ang magiging dahilan kung paano ang isang diamond lalo siyang magiging, anong tawag noon? Makina. Lalo siyang kuminang at mahalaga. Mahal. Ano ang nagiging dahilan niya para lalo siyang kuminang at lalo siyang maging mahalaga? Kiniskis niya. Tinatagpas siya. Ang chip. Sapagkat, ang sabi nga kahapon sa information, makukuha lamang ang gayon doon sa pinakamalalim na lupa. Yes. At pag nakuha yun, hindi po siya basta diamond lang. Pangit. Pangit siya, wala siyang anyo. Yes. Wala siyang hitsura. Amen. Pero pagkakuha sa kanya mga kapatid, ay tinatagpas po siya. Yes. Ibig sabihin, maraming tinatagpas sa kanya para lumabas ang totoo niyang kulay. Hallelujah. Can you Amen. say amen? Amen. At kailangan ikis-kis siya sa kapwa niya diamond. Yes. Hallelujah. Right? Can you say amen? Kaya kung mayroong kapatid na ginagamit sa'yo para kiskisin ka, magpakiskis ka. Hallelujah. Amen. Para lalo kang magiging mahalaga. Amen. Para lalo kang kuminang. Can you say amen? Yan isang kapayuan niya. Marami pa mga bagay. Ito pa mga kapatid. Speed of light.
a vacuum, 1,186 miles per second. Air, 186,232 miles per second. Water, 140,000 miles per second. 61. Glass, nandiyan, makita mo. Diamond is 77,056. Meron po siyang katayuan, mga kapatid. Kung titingnan ninyo ang speed of light niya, meron siyang malakas na speed of light at meron siyang pinapahina din yung kanyang speed of light. Bakit, mga kapatid? Kung titingnan ninyo ito, sa baba, slow down through mediums. Kung titingnan ninyo, air, water, glass, and diamonds, 109,226. Ito po ang isang comment dyan. The diamond refracts the light of 2.4. This means that the light speed in the vacuum, which is 186,282 miles per second, is reduced to 77,056 miles per second. Why? Kailangan bakit siya reduce? Now, sabi dito, now I know why we have clear understanding in the Third Testament. So, merong pagre-reduce ng speed, mga kapatid, tungkol sa mga bagay na ito, parang isang diamond na katulad mo, kung titignan mo maigi, mga kapatid. Kaya, ito kung malakas ang light mo, kailangan i-reduce mo. You know why? Hindi pare-parehas, mga kapatid, ang kalagayan natin sa pagkiskis sa buhay natin. Alright? Hindi siya Hindi po pare-parehas ang tinatakbo ng buhay natin. But remember, meron parehas tayong word man. Amen. Kasi, dito sa susunod, our word man altered his feedback in order to adjust the elements to display its image and character. Amen. Para may display niya ang kanyang imahe at ang kanyang character, mga kapatid. Our word man, yung word man mo, mga kapatid, kahapon medyo nagkaroon kami ng Meron mo ba naman may nagsabi doon, si Corey at Tino daw nasa 6 dimension. Siyempre kami, teka lang, saan natin yan panghawakan? Pinag-uusapan natin word man. In every ages, there is a believer. Remember, sa bawat panahon, meron pong mga mananampalataya at anak ng Diyos. Amen. Marami siyang kinukot sa Bible. Sabi ko, pinag-uusapan natin 6 dimension. Marami ginagamit ang Diyos sa Old Testament, mga kapatid. Katulad ni Nebuchadnezzar, ginamit ng Diyos, mga kapatid. Pinakita, kung babasahin ko ang Book of Daniel, panahon ni Nebuchadnezzar, mga kapatid, kung titingnan ninyo, si Nebuchadnezzar, nakita niya ang theophany ng Diyos doon sa burning bull, sa fire, doon sa very fire, doon sa 7 times na pinainit. Amen. Dahil doon itinapon po si Shadrach, Meshach, Abednego na mga young people na hindi sumamba sa revolto ni Nebuchadnezzar. Amen. Hallelujah! Kaya, nung hindi sila sumamba, sabi po ni Nebuchadnezzar, hindi ba ganyan nga alam ng decree na ang sino bang hindi sumamba sa aking imahe ay itatapon ko sa horno na baka 7 beses na ininit? Ang sabi po ng 3 young people na ito, listen very carefully, young people. Sabi niya, mahal na hari, hindi namin nais na ikaw ay saktan. Pero ang pagsamba sa imahe na ipinatayo mo ay hindi namin kaugalian. Kung kami ililigtas ng Diyos o hindi, sa hornong inihanda mo, kailanman ay hindi kami sasamba sa rebultong ginawa mo. Kaya siya, amen. So yun yung bagay na tinayuan ng mga young people na ito, na ang pananampalataya kanilang hinawakan ay kailanman hindi nila pwede i-compromise. So, sa madaling salita, mga kapatid, doon sa horno na yun, itinapon si Shadrach, Meshach, Abednego, nasunog ang lahat ng talikala sa kanilang mga kamay, di buhok sa kanilang ulo o sa kanilang balat, di sa kalampakan, ay walang nasunog kahit isa. At nung nalagay sila doon sa horno, mga kapatid, merong nakita si Nebuchadnezzar. Di ba, sabi niya, di ba 3 yung tinapon ninyo? Bakit naging 4 sila? Amen. At ang isa ay nakadamit ng puti at ang kanyang mukha ay katulad na din naman ng isang anak ng tao. Amen. Look at that, mga kapatid.
Praise God. Yun yung bagay na gusto natin. Our word man, altered its feedback in order to adjust. So we have to adjust ourselves. Our word man adjust. Nag-a-adjust po siya lagi mga kapatid. The elements to display its image and character. Alright? So yan yung katayuan ng isang diamond. Amen. So, as a diamond, marinig tayo ng mga undapper, baka, uy, daming diamond dyan ah. Hindi po. Hindi kami naintindihan. Wala akong diamond dito. Spiritual diamond meron. Amen. Ang tao may word man, ang sabi dito, ay katulad siya ng isang diamante. Noong una, wala kang itsura, wala kang katayuan sa paningin ng Diyos. Amen. Right. Dahil you came to this earth, mga kapatid, to be sick, at lahat ay pinasa babae ay makasalanan, kinuha at pinaghirapan ka ng Panginoon para punin. Kiniskis ka, tinagpas ka niya. Maraming tinagpas po sa buhay natin. Alright? Bakit tayo tinagpas ng salita ng Panginoon? Para mabago. Para kuminang. Amen. Para lalong kuminang sa buhay nito. At yung narinig ka, you young people, you young generation, we are part of this young generation. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Katulad ng mga bagay nito. Right. Alright? So, sa pagtuturo ng mga young people, isang narinig ko na nagbanggit ng diamond. So, mamaya siguro, meron akong gift sa'yo. Alright? Alam niyo yung isip niyo. So, sa madaling salita, is dimensional imaging in real time. Dimension. So, ngayon, sabi ko nga kahapon, dun sa young people kausap ko, sabi ko, Brad, seasonal ang salita ng Diyos. Kung ang season ngayon mangga, alam na nagkakain tayo ng santol. Mangga ang kakainin natin. Sa season natin ngayon, ito ang ginagamit ng Lord, diamond naman tayo. In this year of rejoicing and thanksgiving, nag-preach ang prophet connecting to the terms, and after that, pinlas nila to doon sa Facebook. Right. And then, kahapon, pinis yan, kaya I encourage to all young people, every time na may fellowship po, punta po kayo. Amen. Dahil meron kayong maririnig na minsan hindi ko nasasabi. Amen. May mga pastor na nangangaral na minsan ay hindi ko nasasabi. Amen. Yun ang mahalaga sa fellowship. Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, makita ninyo ang halaga ninyo. Dapat makita ninyo ang inyong halaga. Dahil kung kinonsider tayo that our word man, tayo ay isang katulad ng isang diamante, mga kapatid na sinisikta ng Diyos. Hallelujah. Alright. Dapat makita natin ang ating kahalagahan. Huwag nating tingnan ang ating mga sarili na isa. I'm not saying that na magmamalaki tayo. Amen. Amen. Yung halaga mo, hindi yung kayabangan mo. That's Amen. right. Yung halaga dahil pag nakita mo yun, ipagmamalaki mo yun sa mga tao. Alright? Katulad ni Pablo, gumamit siya ng salitang boastful. I am boastful for Christ. For Christ. Ako'y isang nagiging mataas. Yes, for Christ. Sapagkat in His revelation, nakita niya ang kanyang halaga. Amen. Amen. Ipagyabang mo na si Kristo, ikaw sa panahon na to. Amen. Sabi ko nga, ganun prayer ko kanina, sabi ko nasaktan ako doon sa toothpick ng isang pastor. Sabi ko, ayaw mo magdukha. Kaya sabi ng Biblia, mapalad ang mga dukha. Sabi ko sa panahon ni Jesus Christ, bigla ko siyang tinanong, ano bang panahon meron ka ngayon? Tumayo siya, tapos parang gumanon. Sabi ko, ang tao ba? Ang tao nga naman. Sabi ko, ano bang panahon ka meron ngayon?
Panahon ni Jesus Christ pa rin. Amen. Yes. Yes. Amen. Yes. Cannot be changed. Yes. Alright? Amen. Kaya nga sinasabi ko nga po mga kapatid, tingnan ninyo ha. Pag pinag-aralan mo ang Biblia, hindi ko sinasabing hindi magandang maging mayaman. Ang kayamanan na wala ang Diyos, isang bangungot na kayamanan. Amen. Ngayon, nananarap akong yumaman. Amen. Nananalangin ako, nabibigyan tayo ng biyaya at pagpapala ng Diyos. But not to the point, mga kapatid, na maging alipin ako ng aking kayamanan. Amen. Sapagkat mostly, almost 99% ang bawat tao na tumatanggap ng kayamanan na hindi nailagay ang tunay na salita ng Diyos sa isipan at sa puso, nagbabago ang ugali. Amen. Right. Trabaho pa nga alam eh, at mataas na tayo. Mayroon ako narinig. Talino pa lang, nagmamayabang na tayo. How about kaya kung marami ng milyones at lumapos sa kamay mo? Baka ang tingin mo sa amin, hindi na pastor. Amen. Amen? Dapat ilagay sa inyong puso at isipan ang tunay na salita. At tingnan ninyo ang tunay ninyong kahalagahan sa paningin ng Diyos. Amen. Alright? We are praying that God will bless us. Amen. Nangangarap tayo ng aircon ko eh. Nandiyan na yun. Hindi pa rin natin nakukuha yung aircon. Nag-uumpisa na ang mga balit. Kung salamat sa Diyos, binigyan tayo ng isang makulimit na araw. Amen. So sana next Sunday makulimit pa rin hanggang wala pa yung aircon. Amen. So I pray to the Lord na bigyan tayo ng aircon ng Panginoon dito. Hindi para matulog. Amen. Dahil pag natulog, nakita ko na aircon tayo dito at natulog kayo, papatay ko yung aircon. Amen. So yung mga bagay na gusto natin makita mga kapatid, yung halaga mo. Tingnan mo. Dahil pag nakita mo yun, hindi ka maaawa sa sarili mo. Pero ako nabalitaan, nalungkot ako mga ngayon kahapon. Masaya ako pero nung pauwi na kami, nabalitaan ko yung isang pangaling malungkot. Alam niyo, pumasok sa puso ko, isipan ko, hindi ka naging tapat. Amen. Sabi ko talaga kay Sister Blanca kanya, bilang pastor ninyo, tinitingnan ko kung sino ang tapat sa inyo, hindi. Hello? Amen. Ang gusto ko lang makita, maging tapat kayo sa tipan ninyo sa Panginoon. Lord, amen. Nagkaroon siya ng tipan sa Diyos, nagkaroon siya ng tipan sa tao, nagkaroon siya ng tipan sa ganito. Ang tipan na yun ay hindi siya naging tapat. Bago pa yun, nangyari, sinabi ko na sa kanya, maging tapat ka sa Panginoon sa bawat tipan na binitawag ko dahil pag hindi ka naging tapat, tatanggapin mo ang konsekwensya sa tao ng Diyos. Hindi siya naging naingat. Sabi ko ba, mahirap magalit ang Diyos. Masakit. Hindi ba gusto pang mangatwiran daw? Madali lang naman daw magganito, madali mo ganyan. Opo. Marami hong walang trabaho ngayon. Amen. Sinabi ng propeta, sa panahon na mag-aaral kayo, sa panahon na magtatrabaho kayo, sa panahon na magninegosyo kayo, sa panahon ng bagay na gawin ninyong partner ang Panginoon. At sasabihin mo sa puso, nilagay mo sa puso mo, Lord, this is for your ministry. Amen. Amen. This is for your ministry. Whatever you have, it is not yours. It is from God. Ulitin ko, anumang bagay na nasa inyo, hindi yan sa inyo. Sa Diyos yan. Alright? Amen. Alam ba ninyo, sa ating journey na ito ay katiwala lang tayo ng Diyos? Amen. Although kasama tayo ng Panginoon na likhain ang lahat ng mga bagay na yun. Pero nung dumating tayo sa flesh na ito, alright? Nung dumating tayo sa flesh man na ito, pinagkatiwalaan ng Diyos ang flesh na ito. Dapat pagkatiwalaan talaga. Dahil pag napagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay at halaga, mas malaki ang halaga ang pagkakatiwala ng Diyos sa inyo. Pakinggan niyo sa salita niyo. Amen. 2 Timothy chapter 2 verse 7, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Binigyan kayo ng kaunawaan ng Panginoon sa lahat ng mga bagay. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from death according to my gospel.
according to the gospel of God. If you talk about Son of David, wherein I suffered trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Praise the Lord. Hallelujah. Meron akong gustong basahin dito. Isinid ko ito kanina, mga kapatid. About our ministry. Basa ba? Hindi. Lagyan natin. Lagyan natin. Yan, basa na. Amen. Ezekiel chapter 34 verse 22 and 26. Prophet Ezekiel ay nakita niya ang ating panahon. Remember this, ang sabi ni Ezekiel. Thus saith the Lord. Therefore, the Lord said, I save my flock. Are you the flock of God? Amen. And they shall no more be afraid. And I will judge between cattle and cattle. And I will set up one shepherd over them. Okay, one shepherd over them, and he shall feed them, even my servant, David. what? Who? David. We are in this generation, or we are in this age, or we are in this generation in the Son of David age. Can you say amen? Amen. He shall feed them, and he shall be their shepherd. Hallelujah. And I, the Lord, will be their God, and my servant David is a prince among them. O God, I, the Lord, have spoken it, and I will make with them a covenant of peace, and will cause the evil peace to cease out of the land. Yung hayop ay palisin niya sa land. Amen. Amen. Yung kahayupan, alisin niya sa land. Then what? And they shall dwell safely in the wilderness and sleep in the woods. And I will make them and the places round about my hill a blessing. And I will cause the shower to come down in his season. There shall be showers of Blessing. blessing. Amen. Amen. There is a shower of blessings. Ezekiel 37:23. Neither shall they defile themselves anymore with their idols. Hindi nila i-defile ang kanilang sarili. Pero remember mga kapatid, katulad kahapon concern namin sa mga pastor kasi ngayon may mga sakit. Kaya yung isang mga pastor doon na lumalaki ang mga tiyan, ay paalala namin, pastor, parang it's a long journey pa. Pero huwag natin abusuhin ang pagpapalang biyaya ng ating natatanggap. Dahil pag inabuso niya, pag bumalik sa katawan niya, sakit ang abutin niyo. Andun po si Pastor Manny kahapon, narinig namin yung patutuloy, nasa-stop talaga siya, yung kanang katawan niya, na manhid na, pag tinasal niya ito, asawa niya, bumababang po siya. Talagang ganyan. Pero kahapon, salamat sa Diyos, at unti-unti nang bumabalik ang kanya. Amen. Lord. Amen. Nagtatawa pa nga siya kahapon dahil ang una lang talaga at ang isang taong dumalaw sa kanya, yung iba si Pastor Pat. Yung paralyzed din. Kaya nang lumabas daw sila sa bahay ni Pastor Manny, yung isa kaliwa, siya naman kanan. Sabay daw silang dalawa, siya. Yung isa naman, kaliwa naman. Kaya wala kami ginawa, tawanan kami ng tawanan. Sabi ko, yung mga pastor natin dito, nagsilakihan ng mga tiyan. Dahil sa tahol. Dahil sa tahong, Tahong. dahil sa maraming pagkain, dahil ministers meeting, grabe ho ang pagkain talaga. Pero mo yung tahong, pinapalaman sa ice cream. Yun. Kaya ingat kayo sa tahong. Mga kapatid, you remember, sinabi ko nung Sunday, ang mensahe nito ay dila tayo papalik sa created condition before the fall. Sinabi ko kahapon sa kanila, Ano sagot? ang sagot nila, ano, Oo nga, no. Bawal ang before the kumain. fall, bawal kainin ang karne. Yes.
Kinain lang ang karne after the fall. Bumalik tayo sa ating katayuan in the Garden of Eden condition before the fall. Now, hindi po masamang kumain ng prutas ng punong kahoy o bunga ng punong kahoy o prutas at tinatawag na gulay. Vegetarian na pastor, hindi po vegetarian. Going back into our original condition. Now, kung gusto mo kumain ng karne, hindi naman bawal kumain ng karne. Pero pag nagkasakit kayo, Bawal na. si Pastor Manny, sinabi niya sa akin, katabi ng bahay nila, kasama niya, 23 years old, na atake sa puso. Kuya Tony. 23 years old. Kuya Aaron. Mga piano. Hello? Nico. Gusto niyo kumain ng karne? Sige. Lamon. Pero pag nagkasakit kayo, at naatake kayo, mga kapatid, huwag niyong sisihin kung sino-sino. Sisihin ninyo sarili niyo. Amen. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17 that know ye not that your body is the temple of God, and he that defileth the body whom God shall destroy. Defile. Ang sabi ko kahapon sa kanila, sino ba ang kausap ng Panginoon dito? Sino ang kausap ni Pablo? Hindi po mga unbelievers. It is not addressed to the unbelievers, but it is addressed to the believers. Do not defile your body. Amen. How can we defile our body? Eating. Amen. Ano naman tayo mga bisyo eh? Ang bisyo natin dito, Facebook. Kain, Facebook, kain, Facebook. Ano naman ang bisyo dito, di ba? Dinidefile natin ang ating katawan sa pamamagitan ng pagkain. Sabi ng isang pastor, oo nga, pastor mo, dahil sa lumang tipan, bawal talaga kainin yung mga walang kaliskis. Dahil janitor po yan, sa dagat, lahat ng dumi, kinakain yan. Yung mga walang kaliskis, Okay. isda. At yung mga hayop na may biyak ang paa, hello? Biyak ang paa. Sabi nila, nilinis na ng Diyos yan. Wala akong question sa paglilinis ng Diyos yan. Nilinis talaga ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. But remember, mga kapatid, pag-aralan ninyo ang science. Meron akong nalalaman, mga kapatid, isang pork chop, mga kapatid. Meron sa balat at sa taba kasi ng baboy, meron tinatawag dyan. Makinig kayo yung people, mga bata. Meron pong tinatawag dyan na isang word. Tawag dyan, tricky na word. Na even 80 degrees Fahrenheit ay hindi po siya namamatay. 80 degrees Fahrenheit, gaano kainit yun? Hindi siya namamatay. Meron isang pastor, believers, nag-pork chop siya. Nung tinanong niya, ano ba yung, pag tinanong mo, lumalaki? Stethoscope? Microscope? Telescope? Magnifying glass. Ginano niya, nakita niya yung uod na trichino worm, gumagalaw doon sa taba ng baboy. Niluto niya, inihaw niya. Sarap nun eh. Kahit man bigyan ko, kainin ko eh. Short ba yata? Tingin? Pero after that, mga kapatid, kung maluto na, tinignan niya ulit, nandun pa rin. Right. 80 degrees Fahrenheit, hindi natutunaw. Hello? Pero pag kumain ka ng prutas, kumain ka ng gulay, mga kapatid, lalo pag malunggay, sa amin, sa Mindanao, masira na ang bahay, huwag lang ang malunggay. Pagkain na talaga ng mga taga Mindanao yan. Malunggay, lumaki ako sa malunggay. Pero, kung dumating ako ng Maynila, bihira na ako kumain ng malunggay. Puro tayo karne dito. Madaling kasing lutuin. Can you say amen? Amen. So, nasa inyo yun, bahala kayo. Pero ako,
Mga kapatid, sabi ng mga pastor, sige, mag-umpisa na tayong kumain ng gulay ngayon, isda at sa prutas. Pero kung sinong gusto, kayo mga batang maliliit, mga bata pa, gusto mo nyo kumain ng karne, sige, kahit hindi mo bawal kainin ng karne. Pero pag nagkasakit po kayo, ha, okay, patawag niyo, pastor, pag-pray mo ako, nagkasakit ako, super pagkain ng karne. Hello? Balik tayo sa ating mensahe. Would you say amen? Amen. Amen. Code. Ang sabi po ng prophet kay King Sergeant Jesus, 1962, go back and store up food. Go back, sabi ng Diyos kanya, go back and store up food. Where was the storehouse? Kung nasaan ang storehouse? Tatanungin ko kayo ngayon, where is the storehouse? Ang sabi ng prophet, in Malachi chapter 10, bring your tithes and your offering into the storehouse that they may eat. Sino ang storehouse? Brother Doug Parnell said, your pastor is the storehouse. Amen. Hello? Amen. Hindi po building ang storehouse. Amen. Person ang storehouse. Bring all your gifts to the Lord into the storehouse na merong makain. Para may makain, basahin niyo yung scriptures, para may makain. Alangan ng building ang kakain noon. Hindi po ang building ang kakain noon. Amen. Ang storehouse na sinasabi ng Bible is the person in the fivefold ministry. Can you say amen? Amen. Eh, sabi ko nga kanina, masakit magpakinggan. Masakit man itong pakinggan. Pero nireview ko talaga ang isang kapatid. Sabi ko sa kanya, noong naghanap ka ng trabaho, dineclare natin sa Panginoon na makatrabaho. After this, after that, after those. Then, after na nagkatrabaho ka, pagkatapos nung magtrabaho ka, nung tumanggap ka sa pinaghirapan mo, kinalimutan mo ang Diyos? Hindi ka na naman Natuon ang pansin mo sa maraming bagay, kinalimutan mo ang kubinan mo sa Panginoon. Di bali na kalimutan mo ang tao, huwag mo kalimutan ang Diyos. Amen! Dahil doon ka pagpapalain lalo ng Lord may kubinan kayong dalawa. Meron kayong tipanan ng Panginoon. Kaya sa buhay ninyo, bilang nag-uumpisang mananampalataya, kung may covenant ka sa Diyos, halimbawa, humingi ka ng 100,000 piso sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng 100,000 piso. Gagamitin ko at bibigay ko sa iyo ang aking katapatan sa iyo. Pag dumating yun, mga kapatid, pag hindi mo tinupad yun, Amen. pag humingi ka sa Lord, magunag pa sa karning kalabaw ang pagsagot ng Panginoon sa iyo. Why? Hindi ka mapagkatiwalaan. Amen. Amen? Sabi ko nga, ang katapatan, sa 10 piso, ilan ang katapatan mo dyan? Ito. Piso? Piso lang? Ito lang. Sa 10 piso, piso lang? Kaya. Kaya hindi. Sagutin niyo ako. Kayo mga young people, lalo kayo, mga nag-aaral. Sa 10 piso, ilan ang sa Panginoon dyan? Piso. Mabigat, hindi. Sagutin niyo ako, mabigat ba? Hindi. Kaya? Kaya. May gagawin ko 100. Ilan? Magkano? Hindi ako mangangaral ng tithes. Hindi ako nangangaral ng tithes. Ang pinapangaral ko, katapatan ng tao. We are going back into the Abrahamic covenant. The Third Testament message bring us into the Abraham's covenant. Which is God and Abraham's covenant. Kapag naintindihan mo yung covenant ng Diyos at saka ni Abraham, oh, hallelujah, if you are the son of Abraham, ang sabi ng Book of Galatia, kalakip ka sa lahat ng pangako ng Diyos. Amen. Sa 100 ilan? 10. 10 piso. Kaya? Kaya. 10 piso ano lang naman yung 10 piso. Lord nga, 30 pesos, kayang-kaya. Amen. Gagawin ko 1,000.
Magkano ang sa Lord? Kumakanta sa daan. Kaya? Kaya mo daw, sabi ni Hill. Pero yung kaya niya, medyo, hindi na. Pero hindi na eh. Sa daan. Mabigat. Hello? Kaya pa. Sa 1,000, 100. Kaya. May gawin kong 10,000. Magkano kaya? 10,000 kaya? Kaya. Kaya! Hindi na sumagot yung bata. Hindi! 10,000. Saan ko dadalhin kayo ni Pastor? Hindi sa akin yan. Tandaan niyo yan. Amen! Ang sabi ng Leviticus, it is for the Lord and it is holy. Amen. Banal yan. Dahil doon nagkaroon ng katapatan sa Panginoon. Storehouse kasi ang ginamit dito. Amen. Hindi siya, amen. Amen. May gawin ko 100,000. Gawin ko 1,000,000. Magkano ang sa Lord? 100,000. 100,000. Kaya? Young people, kaya? Amen. Wala, hindi na sumasagot. Kung magiging tapat Mabigat kayo yung sa barya. Lord, young people, sa inyong katayuan ngayon, maliit ang 1,000,000. Kung maniniwala kayo, kung sasampalataya kayo. Kwentahin ninyo ang inyong tinatanggap sa bawat araw. At sa buong taong kwentahin ninyo kung magkano ang tinanggap ninyo mula sa Panginoon. Malulula ka. Nagkaroon ba kayo ng evaluation sa sarili nyo? Kinwenta nyo ba lahat ng mga pumasok at binigay ng Lord sa inyo sa loob ng 1 taon? Malulula ka. Amen. Amen! Hindi ba hindi lang 1,000,000 ang binibigay ng Diyos sa inyo? Dahil kung 1,000,000 yan, gutom ang inabot sa iyo. Sa loob ng isang taon, 1,000,000 ang binigay ng Diyos sa iyo. Gutom ka. Tao ba kaldero mo? Bakit? Ano ba ang binibigay ng Diyos sa atin? Grace. Amen. At iniisip ko yung sa akin kung mabanggit ko yung grace. This tabernacle, was there anything like it in the culture around there anywhere that will compare with the message that we have? Ano ikukumpara sa mensahe tinanggap ninyo? Meron wala? Wala. Wala. May mga kasiyaring kami doon, mga kapatid kahapon, talaga naman, pinag-usapan namin yung mga bagay na dapat pag-usapan ng mga pastor. Lahat, personal, unpersonal. Iba-iba ang napag-uusapan. Alam mo mga kapatid, sa ministry ng Lord, meron siyang 12 disipulo. Amen. At 12 disipulo na yan, iba-iba ang kanilang katangian at kaugalian. Pero parehas silang pinili ng Diyos. Alright? Can you say amen? Amen. Walang maikukumpara sa mensaheng tinanggap nila sa kanilang panahon. Pero sa ating panahon, sa mensaheng tinanggap natin ngayon, ano maikukumpara sa dyan? Wala. Hindi ko pwede ipagpalit ang mensahe na ito sa kahit ano. Sabi ko nga kahapon, kung pag-aralan at balikan ko ang aking panahon, marami mga offer ang dumating. Sinabi ko na sa inyo, 15,000 a month allowance pala. No. Are you with me? Sarap buhay ko nun. Labas pa ang tithes. Allowance pala. A month. Eh, nang paupo-upo ko, may 15,000 darating sa akin buwan-buwan. Masarap ng buhay ko ah. Alam ang kondisyon? Just preach the word. Amen. Hindi naman mahirap yun sa isang pastor. Ay, alam ko lang kondisyon. Preach the word. Anong problema dyan? May problema. Pag ikaw tunay na lingkod ng Diyos, paano kung may magtatanong sa akin kung ano ang tunay na paraan para makatanggap ng kaharian ng Diyos? Para makapasok sa kaharian. Yung sinasabi ng isang taong mayaman sa Panginoon, ang sabi niya, paano ako makapasok sa kaharian ng langit? Ano ang aking dapat gawin? Sabi ng Panginoon, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang ganito, huwag kang ganyan, huwag kang ganito. Ginawa ko na yan.
mula pa sa aking pagkabata. Isa na lang ang kulang sa'yo. Ibenta mo ang lahat ng areriya na nasa iyo at ibigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin at tatanggap ka ng lahat. Walang hanggang buhay. Ano ang nangyari? Wala. Bagsak. Grado 45. Wala pa sa awa kasi 75 ka lang sana. No? 45. Bagsak na bagsak. Can you say amen? Amen. So walang kapalit, walang halaga na pwedeng ikumpara sa mensahe tinanggap ninyo. Malaman nyo lang na walang rapture na liparan, ay laki pong, mamaya babasahin ko sa inyo, yung sa Mateo 27. Babasahin natin maya-maya. Thank to be God, we got hidden food, spiritual food. Alam mo, ikukurik ko kayo. Kasi kahapon sabi niya, ulitin ko, sabi niya, si Cory Aquino na si dimension. Merong church na nagsabi na si Cory Aquino na si dimension. Sinabi na ni Cory, pangaral niyo yung mensahe niyo kay Chris Aquino. Ano? Sa tingin mo, tatangin mo ni Chris na? Natawanan ka lang ng Chris. Mahiya ka sa sarili mo. Diba? Sa tingin mo, talagang pwede ka sabihin ng mensahe? I don't think so. Pero ang ilagay mo si pinutuloy si Cory, si Sister Rachel, teka lang, sabi namin, teka lang. Bakit mo nasabi? How? And why? Sagutin mo kami dyan sa tanong na yan. Sa tingin mo, yung tao na yun, mayroong word man, na hindi nga tumanggap ng mensahe, ang laki pa ng resultong tingay mo sa exam. Right. Amen. Masakit pa kayo ka? Hello? Alam niyo ba ang mundo, kinagagalitan ng Diyos, abomination kaya sa Amen. Ano? Why? What is your supporting word? Diyan lang, vision lang. Come on. Sabi ng prophet, vision without revelation is a hallucination. Amen. 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 Marami silang mga kung ano-ano mga word na ginagamit. Sabi ko, bumalik ka nga sa salita kapatid. Hindi pwede. Hindi pwede. Kahit saan mo tingnan ang gulo. Marami siyang tinanong sa Bible. Sabi ko, may inutusan ng Diyos kaysa babae pumatay sa hari ko ito. Inutusan yun, pinag-usapan natin dito 6 dimension. Right. Sino ka disarga, nakita na niya ang Diyos eh. Amen. Pero may word band ba siya? Wala! Amen. Sino lang ang pwedeng pumunta sa 6 dimension? Sige, sagutin niyo ako. Sino? Yung mga galing doon. Amen. Amen. Galing. Amen. Pastor, paano ba malaman na meron akong word band? Kasi susunod. Bibigay. Ha? Maniniwala ka sa mensahe. Amen. Amen. Dahil yung mensahe, yung salita, ay ikaw. Amen. Na nagkatawang tao. Hindi ka ipinanganak sa pamamagitan ng kalooban ng tao at ng dugo at ng kalooban ng sa mundo ito, kundi kalooban ng Diyos na nandito ka. Amen. At appointed time na dinala ka ng Lord sa ganitong gawain para marinig mo ang kanyang mensahe at salita. Sapagkat ikaw ang salita na nagkatawang Amen. tao. Yan ang patunay na may word man. Pero pag if you are rejecter of the word, sa tingin mo, may word man ka? Wala. Wala. Hindi mo tinatanggap ang mensahe. Dalawa lang yun pag narinig ang mensahe. Rejecter and acceptance. Amen. Are you with me? Amen. Ilagay niyo yung sino doon. Ibig sabihin, Judas, nasa sistema ito. We have signed the revelation of Jesus Christ and we made it before the dawn set in and destroy the world. Our new language and terms are the hidden food and the hidden manna for the prophets, priests, and kings. The light went out in the temple when the changes was made. The change is priesthood, removed the anointing from the old age. Look at that, yung transition. Yung light, every time na mag-change ng time, mag-change ng age, ang light ay nagkumikinang. Amen. Amen. And as Jesus says, let your light